base sa ating latest na update patungkol sa lokasyon nitong si Bagyong Tino, ito ay huling namataan dito sa vicinity ng Bacolod City, Negros Occidental. Subalit meron din tayong update dahil sa susunod na slide ipapakita natin yung ika-4 na beses na naglandfall na ito si Bagyong Tino. Sa kasalukuyan, ito yung lokasyon na kung saan naroon itong si Bagyong Tino. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso o bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 195 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At dito, base sa ating radar images, ayan, ito na yung ika-4 na paglandfall niya kaninang 11:10 ng umaga sa San Lorenzo, Guimaras. So yung unang landfall niya ay kaninang madaling araw sa Silago, Leyte, 5:10 naman kanina sa Borbon, Cebu. Ikatlo naman ay 6:40 ng umaga sa Sagay City, Negros Occidental, at yung latest na landfall niya ay yung binanggit natin kanina sa San Lorenzo, Guimaras. Para sa magiging track o yung tatahakin pa nitong si Bagyong Tino, sa mga susunod na oras ay babaybayin niya o muli siyang magla-landfall dito sa Panay Islands and eventually ay dadaan siya dito sa Sulusi at pupunta na siya dito sa northern portion ng Palawan. Posible ito na maglandfall dito sa ilang islands dito sa Palawan, and by Wednesday, bukas po ng umaga ay base sa ating analysis ay nasa labas na ito ng ating kalupaan. Magtutuloy-tuloy pa rin yung pagkilos nito kanluran, hilagang kanluran and by Thursday ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Mananatili siya na nasa typhoon category throughout its passage or yung sa habang binabaybay niya, and by Friday ay nandito na ito sa eastern part ng Vietnam.